Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay April 12, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay exegesis. Ano ang exegesis? At ang scripture po natin ngayong araw ay Timothy chapter 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi po dito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. And sa Tagalog po, sikapin mong maging kalugod-lugod na sa paningin ng Diyos, isang manggagawa, walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. And sabi po dito na yung exegesis is the process of carefully interpreting a passage of scripture to understand its original meaning. It seeks to discover what the text means to its first readers using context, language, and culture. This is different from exegesis, which reads one's own idea into the text. A good exegete honors God by letting the Bible speak it for itself. True understanding leads to faithful living. And yung teaching number 1 po natin is exegesis guards us against exegesis. Sabi naman po dito na yung exegesis po ay parang ginaguard po tayo at ginaguide tayo na para maiwasan natin yung isang exegesis na tawag na yung exegesis is ito po yung read owns ideas into the text na parang nagbibigay siya ng sarili niyang ideas sa mga nababasa niya. But yung exegesis na topic natin ngayon is ito yung process na ini-interpret na yung nababasa niya sa scripture, yung pagkaka-understand niya doon sa original meaning, ayun yung ginagawa niya or dinidiscover niya. And teaching number 2, exegesis guides us to what the Bible teaches. Sabi naman po dito na yung exegesis is ginaguide tayo para matutunan natin or maalam natin yung totoong understanding or original understanding ng mga katuruan sa Bible. And teaching number 3, exegesis leads us to right teaching and right application. Sabi naman po dito na yung exegesis is nililid naman daw po tayo sa tamang teaching, hindi lang doon sa exegesis na pag nabasa mo, ikaw lang yung pagkakaintindi mo, ayun na. But yung exegesis is ito yung nililid tayo sa tamang turo, tamang understanding, original na understanding para ma-apply natin to sa sarili natin ng tama din. And application number 1, study the word prayerfully. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pag-aralan natin mabuti yung mga words na nababasa natin sa Bible. And ito po ay talaga nakakatulong sa atin. And application number 2, seek to understand scripture exegetically. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na hanapin natin or isip talaga natin sa sarili natin na ma-understand natin yung original na pagkakaintindi dapat sa scripture na yun. And application number 3, submit your options to God's truth. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-submit natin yung opinion natin sa ating Panginoong Diyos na pag yung mga nababasa natin sa Bible, kung tama ba talaga to, or yung opinion natin na meron tayo ay ihatid muna natin sa ating Panginoong Diyos kung tama ba yon. Dahil nga po, minsan, hindi tayo pwedeng na yung pagkakaintindi lang natin, ayun na yun. Dapat dun tayo sa pinaka-understanding na original na pagkakaintindi para makuha natin yung talagang original na understanding na application. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.